Sa previous video natin, na kapag connect na tayo ng database sa puntang website natin, and then nakuha na natin yung mga data na meron sa table at na-view na natin yun gamit yung ating website. So, ang next natin gagawin is paano mag-add ng users or ng data from website papunta kay database. So, yung una natin gagawin is, punta tayo kay index. Sa taas lang nun, maglagay tayo ng link. Link lang muna siya. So, kayo nang bahala mag-design kung ano yung gusto nyong design na ilalagay. Okay, so, href natin, so, yung connection. And then, lagyan natin dito, add users, or add user. Pwede tayo mag-add na dito ng pangalan ng file, or pwede naman dito sa new file muna. So, add user. Yan, lagay ko lang .php. So, gamit yung add user.php, so blanco lang muna siya. Ito yung ilalagay ko dito kay add user. So, add user.php. Okay, so kung okay na, refresh lang natin to. So, nagkaroon tayo ng link. And then, pag kinik natin, so, okay na din naman sa ating URL yung link na yun. So, back lang natin dito dahil wala pa naman tayong content. Punta tayo ngayon kay add user. So, sa add user, kung ano yung ginawa natin dati sa mga activity natin, yun din yung i-implement natin dito sa ating code. So, una, enter ko lang to para may data tayo. And then, sa baba, maglalagay tayo dyan ng header. For example, header. For guide lang natin. So, add user details. Details. Tapos, so, maglalagay tayo ng form. And then, sa form natin, yung action natin, walang content. So, hindi natin siya papaalisin dito sa ating add user na location. Tapos, yung method natin is nakapost. Okay, so, dahil sensitive yung data natin, ipopost natin. Kasi pag get, ma-expose yung information. So, close lang natin to, then enter. Automatic naman may end tag siya ng form. Pero pag wala, ilagay nyo agad para hindi na kayo makalimot na ilagay yung end tag. And then, maglagay lang tayo ng label. So, sa label natin, dahil ang need ko lang naman, so based sa aking database, ang need ko lang i-add is si name, username, at password. Kasi yung ID ko, naka-auto-increment. Okay, ito. So, si database nang bahala mag-set kung ano yung kanyang ID number. Okay, so dito, sa code natin, lagay natin dito name. Okay. And then, next is, ano yung kanyang nakalagay dyan sa name. Ano ba yung method ko, paano natin i-input yung data. So, dahil name siya, so ang input type natin is text. And then, syempre, kailangan natin tawagin yung placeholder niya. Pangalan ng placeholder niya is si name. So, yan yung gagamitin natin later sa code natin. Tapos, mag-add tayo ng another label at input. So, ikakopy ko lang to para mas mabilis. Ito, palitan ko lang to ng username. Ayan. Tapos, yung type ko lang is text lang din. Tapos, dito, username. Or pwede naman maglagay kayo ng uname. Username lang ilalagay ko para at least hindi tayo maligaw-ligaw. So, copy ko lang to, then paste ko dito sa baba. Tapos, lagyan natin password. Okay. So, sa password naman, para lang ma-hide yung in-input ni user, pwede natin gawin password na lang. Para at least siya, parang yung bullet lang yung nadi-display, pero nasa-save naman yung in-input niya. So, para pwede natin ma-hide yung in-input ni user. Tapos, lagyan lang natin dito yung name na is password. So, yun yung data natin. And then, lagyan lang tayo dito ng input. Then, sa input na yon, lagyan lang natin yung type niya ay submit para sa button. Or pwede naman kayo gumamit ng button. Basta ang need lang naman natin pag ganito, yung mag-hold ng data, yung pinaka-variable niya. So, ang variable lang natin na ilalagay is yung create. Tapos, ano yung display na makikita ni user. Tapos, equal. Then, pwede naman maglagay ng create. Save na lang. Or save. Tapos, kung okay na siya, Control S natin, check na natin yung meron sa add user. So, pag click natin si add user, ito na yung kanyang details. Okay, so dahil hindi pa maayos yung ating CSS, i-BR lang muna natin. So, kayo nang bahala mag-design ng inyong website, kung ano yung gusto nyong layout niya. Yan. Okay, so, kung nag-BR na, Control S ko lang, then refresh. Okay, so para ganyan yung kanyang itsura. Okay, so, kung okay na to, yung data natin dito, kahit pa paano, kailangan nung natin yung connection. Okay, so, dito lang ng colon space. Para di siya masyadong dikit. Tapos, ayan. Okay, so kung okay na to, kailangan natin ng iset. Okay, so kung natandaan nyo yung iset natin, lagay ko na lang dito sa baba. Or pwedeng sa taas, mas okay sa taas ilagay. Pero for the sake of presenting yung connection, so lagay ko lang dito PHP. So, sa loob ng PHP natin, if yung user, pinindot na yung save na button, pag na-set na niya, itatawagin na natin ngayon yung kanyang post. And then, lagyan natin dito, ano ba yung name natin dun sa ating input type. So, input type natin nakalagay dyan, create yung name niya. So, ito yung lalagay natin dito. Ayan. So, kung okay na, itong dito na area, so, si curly brace lang natin siya. Tapos, sa loob daw nun, yung content daw ng name, na dati ay nasa post. Ayan. Tawagin lang natin yung each name dun sa ating function. So, lagyan natin dito name sa ating function. Sa ating form pala, then, semicolon. Tapos, username. Okay, so, gagawin ko na lang siguro para mabilis. Copy ko na lang to.
Then, ganyan. Tapos pag okay na, lagay lang natin dito sa taas, username. And then sa baba naman, password. So kung okay na to dito, palitan natin to, username. And then, password. So kung ano yung ginawa natin dun sa kabila, yun din yung sa index, ito din dito. Okay, so kailangan lang natin i-make sure na yung name na yon is match dun sa taas, itong dito. And then itong username natin dapat match dito. And then yung password natin is match din dito. Okay, kung nag-match na siya, kung wala naman kayong typo error, gagawin daw natin sa code natin, based sa ating mga values na naka-assign sa variables na to, gagawin lang natin is yung query niya. Okay, so ang query natin, insert lang natin yung laman ng mga data na yon papunta kay users table. Ito yung users table natin ha. Ito, users table. Dapat hindi kayo magkamali ng spelling. Okay, input daw natin dyan. Tapos, ano pa yung laman ng ating table na yon? So, sa laman ng table natin, may nakalagay dyan na, palitin ko lang. So, may nakalagay dyan na name, ID, at password. So, ang kailangan ko lang isi-name, username, at password dahil si ID na nag-auto-increment. So, dito, name. Dito na yung nalagay. So, name lang. Tapos, lagay ko lang dito, username. And then, password. Okay. So, kung okay na yung ating nakalagay na field sa table, gagawin natin, i-insert daw natin doon yung mga values. Capital ko na. Yung mga values na meron doon sa ating tinype kanina or yung tatype na user. Okay. Sa loob daw nun, sa loob ng values natin, tatawagin natin ngayon yung variable ni, okay, so lagay ko lang dito, $sign name, so ito yung mga variables natin, kuwit, lalagay daw natin yung $sign username, okay, so saan ba galing itong dito? So dito siya sa taas galing. Itong name na to, ito yung galing dito kay name na nasa database. So ang sabi daw, yung laman daw nito mapupunta dito. So kaya dapat, kung ano yung kanyang pagkakapasunod, ganoon din yung pagkakapasunod nyo kung paano nyo i-insert dito yung mga variables. So, name, password. Okay, so ganyan. Then, double quote natin, then semicolon. Magawin natin, $sign, add natin. So, pwede ditong user-define na, kayo nang bahala maglagay kung ano gusto nyo. So, MySQL. So, sa MySQL daw natin, query, i-connect muna natin yung ating con. So, dito, dapat i-check din natin kung connected. So, dahil wala tayong nilagay dyan na nakakonect, copy na lang natin yung laman ni index. May connection dyan. So, copy natin to. Then, paste natin dito sa taas. Yan. So, kung na-paste natin, gagana na to. Kasi pag wala yun, yung connection natin, hindi to gagana. Okay, kuwet natin. And then, tawagin natin ngayon si query ulit. Okay. Bakit hindi pala gagana kung walang ito? Kasi dito sa connection natin, dito yung database natin. Ito. So, para malaman niya na yun ang ibig sabihin mo sa task na yun, dapat tatawagin mo si connection. Para ma-query niya, para matawag niya yung table na yun. So, dito. Okay. Next natin gagawin, after niya i-query, i-connect yung dalawa, if ang laman na feedback ni $sign add user. Okay. Dapat parehas siya. Okay. So, pag meron siyang data or pag na-insert niya doon sa database yung data, ang ilalagay natin is successfully. Pero pag hindi, so maglalagay siya ng prompt na ano pwedeng natin gawin. So, lagay lang natin dito echo. Tapos, lagyan natin ng script. Yung sa JavaScript natin. Script. Tapos, type niya. Lagyan natin dito. Yan. Tapos, lagyan natin dito text. JavaScript. Yan. Tapos, kalimutan si alert. Yan, si alert. Tapos, lagyan natin dito yung parenthesis. Tapos, single quote. Sa loob, lagyan natin user added successfully. Kung okay na, double L pala. Yan na yun siya, yung code natin. Semicolon lang natin sa dulo. Okay, so, kung meron tayong pag-add, paano naman kung hindi nag-add? So, else, lagyan natin failed to add user. Or, lagyan natin something went wrong. Or, lagyan natin user data failed to add. Yan. So, gawa lang tayo. So, pwede nyo naman ibahin yan, yung mga nakalagay dyan. Balik tayo dyan. So, try natin uling. Control S natin to. Try ulit natin i-check kay add user. So, refresh lang natin. Naglagay tayo, nakalagay dyan connected kasi yun yung nakalagay sa ating connection. So, pwede naman kasing option na wala to. Okay, so, para hindi siya awkward, i-block, comment ko lang muna din. Refresh natin. So, para hindi kita na connected. Tapos, dito, mag-type ako. Kung si 1, tapos 1, 2, 3. Then, pag sinave natin, okay, so nakalagay, user added successfully. So, check natin. Pag okay natin, pagbalik natin, back tayo dun kay home. So, refresh natin. So, na-add na si user na who1. Although, pwede naman tayo mag-add dyan ng header. Yan. Copy natin ng header, papunta dito. So, for example yan, tapos Control S lang natin. Pag nirefresh natin, pwede tayong bumalik kay home kung na-add na. Okay, so, or, pwede naman kayo maglagay dito ng code na hyperlink ulit.
kunwari maglagay kayo ng hyperlink dito na back, for example. Balik tayo kay add user. Lagyan natin dito ng href. So, locate lang natin si index.php. Yan. Tapos, lagyan natin dito back. Tapos, pag-refresh natin. So, ito na siya. Pag binak mo, pupunta doon. Okay. So, yun lang naman siya sa pag-add ng user.